Tuturing na paglabag sa internal affair sa usapin ng One China policy ang ginawang pagbati ni Pangulong Marcos sa pagkakapanalo ng bagong leader ng Taiwan. Ito ang dahilan ng Foreign Minister ng China kung bakit ipinatawag nila si Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, para pagpaliwanagin. Paglilinaw naman ng Pilipinas, ang ginawa ng Pangulo ay paraan bilang pasasalamat dahil na rin sa patuloy na pagtanggap sa mga OFW na nasa Taiwan. Si Alvin Pelobello para sa kabuuan ng balita. Sa pamamagitan ng isang pahayag, kinumpirma ng Foreign Ministry ng China na ipinatawag nila si Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz. Kasunod ito ng paglalabas ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang congratulatory message para sa bagong leader ng Taiwan na si Lai Ching-te. 今天上午，农容部长助理召见菲律宾驻华大使，提出严正交涉，敦促菲方给中方一个负责任的交代。 Bagamat hindi pa idinetalye ng Chinese Embassy sa Manila ang napag-usapan sa pagpapatawag kay Flor Cruz, sinabi ng Embahada ng China na isa raw malinaw na pangingialam sa internal affairs ng Beijing ang naging pahayag ni Marcos at muling iginiit na maraing tinututulan ng China ang mga ganitong uri ng pagpapahayag ng ibang estado para sa Taiwan dahil anila bahagi pa rin daw ng China ang isla ng Taiwan. Wala pa ring pahayag ang Department of Foreign Affairs hinggil sa pagpapatawag ng Philippine Envoy at kung ano ang napag-usapan. Nauna na ring dinepensahan ng DFA ang mensahe ni Pangulong Marcos kay Lai. Iginiit din ng DFA na paraan lamang ito ni Pangulong Marcos upang pasalamatan ang Taiwan sa pangangalaga sa halos 200,000 na mga Pilipino roon at mananatili raw ang Pilipinas sa pagsunod sa One China policy. Pero ang China, sinabing nilabag umano ni Marcos ang One China policy at sinabing iwasan raw ng Pilipinas na magsimula ng gulo. 我们建议马克思总统多读读书，正确了解台湾问题的来龙去脉，从而得出正确的结论。 Ilang mga security analyst na rin ang nagpahayag na hindi mapanganib para sa Pilipinas ang sinabi ni Marcos. Nakahanda naman ang Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan sakaling tumaas muli ang tensyon sa rehiyon. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.